Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, as our nights of prayer continues, mas lalo po nating malalaman ano ba yung ibig sabihin ng Psalms 127. Ano ba yung niyan, yung meaning niya, tsaka yung kalagan niya. But for tonight, ang topic po natin for this evening ay sige, dito na lang ako maglalagay kasi gumagana talaga siya. So, next slide please. Yan, sa Hebrews 3 verse 4. Ang title po ng ating series ang title po natin for this night is The Building and the Builder. In Hebrews 3 verse 4, sabi dito, sige, buksan po natin ating mga Bible sa Book of Hebrews 3 verse 4. Yan. In verse 4, sabi dito, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Ituloy po natin sa verse 5, sabi dito, Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. In verse 6, but Christ is faithful as a son over God's house, and we are His house, if we hold on to our courage, the hope of which we boast. Yan po. Dito po, sabi po dito, for every house is built by someone. So tayo, ano ba yung, sa buhay natin, marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong pinipilit na i-build sa buhay natin. Tama ba? Amen ba? Hello? Yan, pumalakpak nga po ang mga tulog. Ay, gising silang lahat, in fairness. Yun. So, next slide po. Hebrews 3:4. So, what do people build in life? So, number 1, yan, people build plans and goals in life. So, tayo, ang buhay na walang plano, ang buhay na walang goal, is walang direction. Kasi mahalaga talaga na nag-create tayo ng plano sa buhay natin para magkaroon tayo ng direction. Pero ano ba yung mga guidelines? Yung bilang believer, as a believer, meron po bang first timer dito? Ayun, wala naman po siguro. So, as a believer, yan, sabi dito, dreams without plans are nothing but dreams. It will remain dreams forever. Hanggat yung pangarap mo, wala kang eksaktong plano, or step by step, or yung mga bagay na gagawin mo to achieve that goal, it will be forever dreams. Pangarap lang yan. Panaginip lang yan. So, yun. Do you involve God in your objectives? So, when we say plans, when we say goals, in totality, ang tawag natin dyan ay objectives. Yung objectives, yun yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo someday na magkaroon ng malaking bahay, gusto mo someday maging stable yung family mo. Sino may gusto nun? Amen. Siyempre, lahat tayo gusto natin yun. Pero, sa mga plano natin, do we involve God in our objectives? O, ito, reality check. Are your objectives God-centered or self-centered? Yun. Paano natin malalaman kung God-centered or self-centered yung objectives na itinatayo natin sa buhay natin? Next slide po. Yan. Hindi kasi siya yan, self-centered. Pag sinabing self-centered, number 1, for self-fulfillment. Kasi gusto mo yun. Masaya ka pag na-achieve mo yun. Tapos, focusing on how to please people around. Yun. Kumbaga, image conscious na, syempre, gusto ko maging proud si mama, gusto ko maging proud si ganito, gusto ko makita nila ako as ganito, na maganda yung, kung sino ako, kung ano yung naabot ko. And then, next, aims to have a great image. Yun nga po. And pursue to gain earthly success. Kumbaga, ano ba yung mga earthly success? Yun, financial, sa career, di ba? And yung mga tipong dito lang sa mundo. And forget about God's will. Kapag self-centered, minsan, check po natin yung sarili natin. Nasaan ba
si Lord dun sa, sa planong ginawa ko? Kasama ba siya? Kasama ba siya? Pero minsan, yung kasama si Lord, minsan hindi enough. Dapat siya yung center. And yun, kapag God-centered naman, yun, i-identify niyo po sa inyo kung alin po. Alam kong medyo aray yung iba dito, pero gusto ko po sabihin sa inyo na ito po yung buhay ko dati, yung self-centered, yan, for self-fulfillment, yung mag-aaral dahil gusto kong mag-aaral kasi required, nakakahiya pag hindi ako nakapag-aral, gano'n. And God-centered, focusing on serving God and others. So, hindi ka nakasentro sa sarili mong satisfaction na kapag naabot ko to, masaya. Ganun, maganda yung image ko. Yun yung fulfillment sa akin. Pero kapag God-centered, na which is, ang dapat natin, attribute, focusing on serving God and others. Yun. Focusing on serving God and others. And anchored on God's will. Paano ba natin malalaman kung anchored in God's will? Siyempre dapat nagpipray po tayo. Nagpipray tayo. Kasi paano mo malalaman yung will ng Lord? Kumbaga, paano mo malalaman kung ano yung gusto ni Jan, for example, kung hindi mo siya kinakausap, kung hindi mo naman talaga siya kilala. So, speaking of pagkakilala, ibig sabihin, kailangan din po, yung mga plano natin, nakabase din sa Word of God. Kasi kapag yung plano natin hindi nakaangkla sa gusto ng Panginoon, malabo po yan. Kumbaga, magtatagumpay ka, pwede. Pero yung fulfillment, hanggat hindi mo natatouch yung heart ni Jesus, lagi po natin tatandaan na ang fulfillment, kapag nagawa mo, yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. And unless na hindi mo ginagawa yun, you will never experience yung fulfillment sa buhay. Ako po, maraming beses ko pong tinakasan na tumayo dito. Opo, matagal na po. And, yun. Pero, sa nakikita ko, the more na tumatakas ako sa mga calling na ibinigay sa akin ng Lord, the more na mas nasisira yung buhay ko. Kasi may plano ako eh. Ang gusto ko ganito. Ang gusto ko po talaga, yun, yung mag-fine arts, yun, tapos maging, yun nga po, dancer, yun. Pero, hindi po yun yung gusto ng Lord para sa akin eh. Nilagay niyo po ako sa education. Pero yun, mape pa rin po. And then, sa pagsasayaw, hindi. Kumbaga, kahit anong gawin ko para, anumang sali ko yung sa school namin, pero, wala dun yung at yun paminsan yung naging dahilan kung bakit hindi ako nakakatid ng klase ko. Ganun. So, ganun po, sa buhay po natin, kapag ang plano po natin ay ginagawa natin sa pansarili natin, o kaya ang foundation natin, ng mga plano natin, ay para sa mga tao sa paligid natin, believe me when I tell you, you will never prosper. Kasi po, sabi nga po sa isang quotation, please everybody and you will end up pleasing no one. Kasi mahirap yun. Halimbawa, ito gusto niya red, siya black, violet. Eh dahil gusto mong i-please sila, sinuot mo lahat. Pero at the end, meron pa rin sasabihin ang mga tao sa'yo. Pero kapag yung gusto ng Lord, ang ginusto mo, tutulungan ka niya at magpa-prosper ka for sure. So, yun. I-review nyo, habang nag-aaral po tayo, i-review nyo kung ano ba yung mga plano ko, kung ano bang word of God yung connected dun sa plano. Gusto ba talaga ng Lord yun para sa akin? Yun. Tapos next, ito, reality check. Not all your plans will happen exactly the way you want it. Minsan, kahit naka-anchor siya sa Word of God na sabi naman ng Lord, ganito sabi ng Lord, ganito. Pero yung mga pinaplano natin, hindi siya eksakto. Hindi lahat eksakto mangyayari. Bakit? Kasi God's plan is perfect and ours are not. Kumbaga, merong mas the best pa ang Panginoon. Minsan may mga plano tayo na hindi nangyayari. Yung mga ginusto natin para na ma-achieve, pero hindi nangyari. Ako po talaga, malit pala ako, gusto ko po maging fine arts. Sabi ko, gusto ko magtayo ng sarili kong ang tawag dito? Sarili kong quote-and-quote museum ng mga gawa ko. Ayan. Quote-and-quote museum ng mga gawa ko kasi sabi ko, yun yung talaga yung gusto ko eh. Gusto ko maging photographer, gano'n. Tapos, fine artist, maggawa ng iba't ibang pyesa sa art. Pero, dahil hindi yun yung gusto ng Lord para sa akin, it never happened. Pero yun po talaga yung gusto ko noon dati, nung pa ako.
Bata pa ako, hanggang high school ako. And yun, discourage nga po ako kasi nga daw po, aside from, hindi nga yun yung calling ko, sa education po, pala talaga ako, ngayon ko lang po na-realize nung mga bandang late third year college ko na, third year college na ako eduk na ako no, tapos doon ko lang na-realize, oo nga, sa teaching nga pala talaga ako. Tapos, sabi, post po natin yung Proverbs 13 verse 2, sabi doon, tapos next natin John 13:7. Hope, in NIV version, hope deferred makes the, ay hindi, Proverbs 13 verse 2 pa po pala. Ayan, from the fruit of his lips, man enjoys good things, but unfaithful have a craving. Ay, hindi. Bakit gano'n? Sige, John 13 verse 7 na lang. Medyo nagkaroon po ng, John 13 verse 7. Pasensya na po kasi akala ko po talaga, alam ko pong mali na mag-apologize ng pero akala ko po talaga bukas pa ang nights of prayer, kaya nabulaga po kanina, kaya mainit pa yung PowerPoint natin. Yan, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." May mga bagay sa buhay natin na plano natin na hindi man nangyari, pero alimbawa naka-experience kayo na nahihirapan kayo sa panahon ngayon. Sabi ng Lord, you do not realize now. Maaaring nagtatanong ka kung ano yung nare-realize mo, bakit po ganito? Ginawa ko naman yung sinabi mo na yung foundation dapat nasa Word of God. Nagpipray naman po ako. Pero ang sabi ng Lord, you do not realize now what I am doing. Sa ngayon, hindi mo maiintindihan, but later you will understand. May mga bagay po talaga na kailangan mo sumunod kahit hindi mo naiintindihan. Yun. Doon po natin makita talaga yung absolute obedience sa Panginoon. Kapag yung tipong illogical yung mga bagay-bagay, tapos susunod ka. Ayun po. Tapos, number 2, ano pa ba yung ibang binibuild natin sa buhay natin? Number 2, people build identity. Yan. Lahat po tayo, gumagawa po tayo ng sarili natin, yung magiging identity natin, magiging image natin. Ngayon, ang tanong po, next slide po. Your true identity will only be found in Christ. Yan po yung yung pinaka-core ng buhay natin na your identity will only be found in Christ. Reality check. Do you allow God to build you the way He wants you to be according to His calling? Or you do overlook His calling because you are afraid to lose something? Yun. Sumusunod ba tayo talaga sa Lord? O medyo konti lang? Sumusunod naman po, opo. Or hindi, kasi may work kasi ako ganti. May pasok ako nagpapayaman ako sa panahon ngayon, kaya wala pong muna akong time. Tsaka na lang pag mayaman na ako. Yun. Pero tinitingnan po ng Lord yung heart natin. Hindi kasi para naman sa pamilya. Ito po ang madalas excuse ng mga Christian. Bawa po, merong worship service, tapos nagkataon na, pwede niya naman baguhin yung schedule ng bonding ng family niya. Ang sasabihin niya, kasi ang family naman, ministry din naman yun, di ba? Yun yung sasabihin natin. Hindi, ang naman, ministry din naman kasi ang friends. Kaya, kailangan nandun ako. Birthday ng friend ko, soul winning yun. Ganon. Minsan ganon yung mga, natin, nagiging excuse natin. Pero, sabi dito, or you do overlook His calling because you are afraid to lose something. Baka nahihiya ka lang pala, pero ayaw mong lumabas sa comfort zone mo. You don't want to get out of the box. Kasi dito ako komportable. Pag pumunta pa ako dyan, tapos magda-drums, o kaya pag mag-aaral pa ako ng instrument, time consuming, mag-aaral pa ako ng sa school, magtatrabaho pa ako, kasi ko pa yung mga anak, wag na yan. Pwede naman akong mag-serve sa Lord, nag-prepare. Pag-prepare ko na lang yung ministry. Ganon minsan yung natin nagiging excuse natin, which is wrong. Tapos next, do you pursue to be Christ-like, or your decisions are still based on your emotions and perspectives? Yung sa identity mo, nakikita pa ba yung pagiging Christ-like mo? Ano ba si Lord?
Si Lord, di ba meron yung song, yung holy, compassionate, forgiving, meek, tender, tender, oo, basta ganun. Basta marami. Maraming character ang Lord. Pero, sa dinami-dami ng character, ilan doon yung meron ka? Ilan kaya doon? 5, ganun. Mapagpasensya po ako. Minsan, ganun. Ako inaamin ko po, hindi ko po perfect yan. Pero, as time goes by, talagang, minsan kapag sinurrender mo sa Lord yung mga weaknesses mo, siya yung gagawa ng paraan para ma-overcome mo eh. Kung halimbawa meron kang tinatawag na darling sin, yung sin na lagi mong ginagawa, yung naaalagaan mo talaga, na lumalago. Minsan, kapag sinurrender mo sa Lord and you do your best, sabi nga, just do your best and God will do the rest. Ma-overcome mo siya eh. At ma-achieve mo yung Christ-likeness if you are willing and obedient to the Lord. Yan. Next slide. Next po. Yan. So, John 15, verse 2. Sabi dito, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, may mga pagkakataon na masakit, diba? Kasi, tinatama ng Lord yung identity natin. Binibuild niya. Meron siyang titibagin at meron siyang aayusin sa buhay natin. Sabi ito, He cuts off every branch in me that does not bear fruit. Yung hindi na bumunga, yung walang Christ-likeness, tinatanggal ng Lord. Maaring mga corrections, ganon. Pero, yun, sabi dito, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Kapag sinurrender natin sa Lord yung mga bagay na yon na hindi maganda sa atin, na alam natin na nakakahadlang para i-obey natin ang Panginoon, pagpapalain ng Lord yung kung anong meron ka. And next po. Yan. Are you real? Sabi dito, totoo ka ba? Totoo ka ba kapag nasa bahay ka? Ikaw ba, isa lang ba ang identity mo? Kapag nasa church ka, kapag nasa work ka, wherever you are. Sabi dito, a man who is real will have the same identity wherever he may go. Kapag totoo ka, sabi nga dun sa, inatinat ko po yun sa ESCOM Empowerment, kapag meron kang integridad, kapag tunay na may integrity ka, kahit saan mong dalhin yung tao yun, may integrity yun. Kapag truthful ang tao, kahit saan mong dalhin, truthful siya. And kapag Christ-like ang tao, kahit saan mo siya dalhin, yung Christ-likeness, ando dun sa kanya. Pag manifest, makikita. Amen po ba? Ayun, sa atin, reality check. Sa atin ba, sa sarili natin, yung Christ-likeness ba, baka naman inside church walls na lang yan. Yung pa-amen natin, yung amen hanggang dyan lang sa ceiling. Pero hindi naman pala tunay yun. Share ko po ito kasi ito po yung experience ko po na dumating po sa point na nagsiserve ako sa ministry pero yung heart ko wala na talaga doon. Kumbaga, nakasanayan ko na kasi, immune na ako. And kapag nasa church, ayun, sabi ko, opo, sige po. Ganun po ba? Opo, ayan, bait-baitan, ganun. Dumating po sa punto na hanggang doon na lang ako, pero pag nasa labas ako, kapag nasanggi lang ako ng kaibigan, ano ba yan? Sakit? Ganon. Pero kapag kakausap si Kuya rin, Kuya, ano po kasi, ang bait. Hindi ko talaga masabi, Kuya rin. Next time na lang, ganon. Pero kapag nasa labas, yun. Kuya, alam mo ba? Si ganito. Yun. Mga kasama ko po kasi sa school namin. Hindi naman bulingin sa kaalaman nyo sa U-Belt, diba? Yung naganap yung mga bar, yung mga ganon. So yung mga kwentuhan, mga about sa ganon. Tapos minsan nakikisali ako, oo nga, dun sa ano, sa mga green jokes yun, nakikisayan ako. Pero syempre pag nasa church, oy, bad yan oy, bad yan. Bad talaga yan. Ganon. Pero pagdating sa labas, nawawala na. And sa Proverbs 16:2, ayan. Mas mabilis siya. All a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord.
kahit hindi mo man aminin sa sarili mo yan, kahit sa akin din, sa sarili ko, dumating sa point na dinideny ko na hindi, kaya ko pa, okay pa ako, maayos pa ako. Ganun. Pero deep inside, wasak na pala ako. Kumbaga, patay na yung spirit na meron ako. Na yung buhay na binigay sa akin ng Lord, ayun, nawala na. Yung Christ likeness, nawala na. Pero kahit hindi mo man sabihin yan sa leadership man o sa parents mo, kahit sa sino mang tao, nakikita ng Lord yan. Motives are weighed by the Lord. Yan. Tapos, ano ba yung ibang binibuild natin? Number 3, people build career. Yan, sa pag-aaral natin, tsaka sa pagtatrabaho, yung mga may trabaho, or sa mga mother na nag-stay sa bahay, yun, kasama po yun. Next slide po. Without God at the center, everything that we had built are worthless. Kahit gano'n mo pa sabihin na sa family po namin, magulo po talaga ang pamilya namin. Kasi yung ibang member ng family namin, member ng fraternity, tapos yung iba naman po, nakasanayan po talaga sa amin na lahat sa buong angkanan umiinom. Pagka mga 12 pa lang or 10 years old, yun yung iba parang pinapractice na pag hindi ka nagiinom, hindi ka, parang hindi ka kasali sa pamilya, gano'n. So, yun. Pero, sabi dyan, without God at the center, yung mama ko, kahit anong gawin niya, umiiyak na siya sa harap namin ng mga panahon na yun na ano ba nangyayari sa inyo, mga anak? Gano'n. Yan. Oo, gano'n talaga. Gano'n yung tono. Oo, basag yung boses. Yun, ano ba nangyayari sa inyo? Ginawa ko naman ang lahat. Pero pagdating sa huli, ako pa din. Gano'n si mama. Nayak. Naalala ko yun. Yun, kasi dumating din po sa time yun noon na lumayas po ako sa bahay. Pero dati pa yun. Tapos yun, umiyak yung mama ko, tapos sinabol pa ako ng tatay ko. Pero nung panahon na, taas-taas ng pride ko. Pero nung nalaman ko to, without God at the center, everything that we had built are worthless. Kinausap po ako ng Panginoon, sabi nung, habang nilalakad ko po, hindi ko alam kung hanggang sana yung nalalakad ko sa sobrang bigat nung habang umiiyak po ako sa kalsada nung lumayas po ako sa bahay namin. Sabi ko, kinakausap ako ng Lord, although hindi ko siya, kumbaga, yung communication ko sa Kanya nung mga panahon na yun. Kasi na-backslide po ako thrice ata. Ganon. Pero, yung mga panahon na yun, kinakausap ako ng Lord na mali yung ginawa mo, handa ka ba? Anong plano mo? Anong gagawin mo? Yun yung inisip ko sa ko, oh my Lord, sorry. Tapos yun po yung isa sa punto ng buhay ko na bumalik po ako sa Lord na nung lumayas po ako sa amin. Tapos, yun, without God at the center, kahit gaano mo pa, halimbawa kung ikaw po ay nanay o tatay. Hello? Yan, gising pa po ba kayo? Yan. Halimbawa kayo po ay nanay o tatay. Kahit gaano mo man idisiplina yung anak mo or kahit gaano nyo man po gawin ang lahat para maging maayos, masaya ang pamilya nyo. Ang sekreto lang po, gawin nyo pong center si Jesus sa family. At yun po, na sabi nga, di ba yung pinaka-common na kasabihan about sa family, a family that prays together, stays together. Di ba? Tama po yun, na si Jesus lang po, ilagay niyo sa center, at everything will be, lahat ng mga bagay ay mapupunta into its proper place. Yan, sabi nga, yung sa ating pong theme verse for the 3 nights of prayer sa Psalms 127, di ba? Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Kahit pag gustuhin mong mag-aayos sa mga anak mo, kung meron man pong pag-aaway, o kaya sa pamilya, o kaya sa workplace, di ba po? Its builders labor in vain. Kung gagawin po natin yun sa sarili lang nating kakayanan. Kasi we can never erase the fact, whether, sabi nga naman puso, whether you like it or you like it, you will like it, that you need Lord in your life. And next po, yan. Colossians 3, verse 23. Work for the Lord. Yun. Sa career po natin, meron po tayong kanya-kanyang career na tinataha. Although,
ay kung ikaw po man ay nagtatrabaho, hindi, sa bahay lang po, meron po tayong kanya-kanyang pangarap. And wag niyo po sanang kalimutan na although andun ka na po sa peak na halimbawa nagtatagumpay ka na, ito nagsasucceed na ako, pero dumating sa punto na kailangan mong iwan yung bagay na yan. May mga ganun talaga pagkakataon. Kailangan mong iwan yun just to serve the Lord. At ako po, marami po akong vices dati. Tapos, ayun, pati nagiinom po ako noon nung 4th year po ako. Pero nung dumating sa punto na graduate na ako, tapos ang kanta nun yung Father's Hand, yun po. Graduation namin yun. Doon po ako nag-start na bumalik sa Panginoon nung graduation. Naiyak ako. Kasi, ang kanta po nun, Father's Hand. And habang kinakanta po yun ng mga Arcadian, na parang kang nasa heaven, kasi, ang dami, siguro about 600 students, tapos kakanta ng parang, sabi ko, kakanta ng worship song. Sabi ko, Lord, ito yung goal na binigay mo sa heart ko nung 2nd year ako, sabi ko gano'n. Tapos, ito yung naging buhay ko nung high school ako. Ang magtrabaho sa'yo, sa KKB, gano'n. Tapos, ba't ako naiyak? Yun po. Tapos, yun, parang pinarealize sa akin ng Lord na hanggat hindi mo nagagawa yung nais ng Lord, na ano man yung pinagkakabalahan mo, nag-e-enjoy ka man dyan, pero kapag hindi mo ginagawa yung gusto ng Lord, walang satisfaction sa buhay mo. Kulang ka pa din. Kulang. And there is blessing in obedience and punishment in every disobedience. Kasi ang Lord natin, nagtatama siya ng puso. Yan, laging linya ng best friend ko. Ang Lord, tama ng puso. Ganun ng tono. Pag nagsabi siya sa akin. Tapos, yun, there's a blessing in obedience. At napatunayan ko po yan. Kasi, nito pong mga nakaraan, parang ang gulo-gulo ng family namin. Pero, nung tinouch ng Lord yung heart ko sa empowerment, ng ESCO empowerment. And, kumbaga kasi may mga nasabi yung papa ko na talagang masakit. As in, tagus-tagusan, gano'n. Tapos, tumating pa sa point na, sabi niya, sige, alis ka muna, gano'n. Mas ka muna para, dun ka muna para walang gulo. Kasi ang gulo po sa bahay namin nun. And, yun, nung time na yun, kumbaga nagalit ako sa papa ko nun sabi ko, ginagawa ko naman yung lahat para, ginagawa ko naman yung lahat para ma-please kayo, parang gano'n. And yun, parang nauntog ako na ako ng Lord, kinurik ako ng Lord na, sino ba kasi yung piniplease mo? Just please me at makikita ng tao. And yung mga tao sa paligid mo, mabibless sila kapag ako yung na-please mo. And so, nung umuwi po ako sa bahay, dapat talaga uuwi ako noong Saturday night. Tapos nakatulog po ako sa bahay nila. So, yung mama ko, na false alarm siya, akala niya, ayun pa rin, parang meron pa rin akong hinanakit. So, pumunta siya, pero sabi ko, Mama, wala din sa akin, ganun. Tapos, nung pagdating ko po, parang nahiya ako, sabi ko, Lord, make a way. Kasi, hindi ko po, sa bahay po namin, hindi namin culture yung magsasabi ng magic words na, thank you, I love you, sorry. Hindi po yun culture sa bahay namin, at hindi po namin kinalakihan yun. Kaya, parang nagpipray ako na, Lord, pinatawad ko na po yung papa ko, okay na po kami, pero nahiya po akong, paano po siya approach? Kasi kilala ko ang papa ko. Ang papa ko, siya, authoritarian. Tapos, man of integrity. Kumbaga, kung ayaw, ganon. Pero, dumating sa point na, nagulat ako, kasi siya mismo talaga yung, akala ko na naginip lang ako noon na may kumalabit sa akin. Sabi niya, dito ka na pala, parang ganon. Tapos, natulog lang ako ulit. Parang hindi ko pinansin. Tapos, yun, may ginagawa ako, tinouch ng Lord, kanina pa tayo dyan. Tinouch ng Lord yung heart ng papa ko. And kapag ka talagang nag-obey ka sa Lord, nasabi ng Lord, isuko mo yan, ano man yan. Hindi ka makakapaglingkod, di ba may pangarap ka para sa KKB? May pangarap ka para sa church, may pangarap ka para sa family mo. Hanggat dala-dala mo yan, it will never happen, sabi ng Lord. And so, yung grudge ko, yung inis ko, yun sa
yung sa papa ko. Yung papa ko mismo yung lumapit sa akin, kasi sabi niya, ang pangalan ko kasi sa bahay, BY, sabi niya, uy, sorry, nasabi ko lang yun kasi ayoko lang magkagulo tayo. Siya yung mismo lumapit at never, ever in my life na nagpakumbaba yung papa. Wala akong maalala, kung meron man di ko talaga alam, na nagpakumbaba yung tatay ko sa amin. At sa akin, ng gano'n. Talagang, tapos, hindi ko alam yung gagawin ko, naiiyak na ako, pero ayaw ipakita sa tatay ko. And so, ginawa ko, yun, nilulok ko yung pride ko na parang hindi naman namin nakasanayan yung ganito, hindi ko dapat ginagawa. Parang ganito, hindi nyo naman ako trainain ng ganito, parang ganito. Pero ang ginawa ko, niyakap ko po yung papa ko. Sabi ko, okay na yun ba? Sabi ko gano'n. And simula nun, parang, mas lalo kaming naging close ng papa ko. And truly, that there is blessing in obedience. At alam ko po sa buhay nyo, may mga pagkakataon din po na nag-obey kayo at pinagpala kayo ng Panginoon. Minsan, kailangan natin pag-usapan magandang bagay kasi hindi na natin napapansin. Sa dami ng blessings na binibigay ng Lord, minsan hindi na natin napapansin kasi hindi na natin nasasabi, hindi na natin napapag-usapan. Ano po bang laman ng mga usapan natin? Di pa po ba yung kadakilaan ng Lord o chismis na lang o mga ganon? Ay, si Ibong Revilla makukulong na. Okay lang po yun na mag-usap tayo ng mga ganon. Pero kung lagi na lang ganon at hindi na involve ang Lord, even sa ating pag-uusap, hindi yan fruitful. Hindi fruitful. Ayan. Tapos, Matthew 6:23, alam natin yan lahat. Taas nga po kamay ng hindi nakakaalam. Na-joke lang po. Yun. So, seek first the kingdom of God. And paki-flash po yung Proverbs 12. But seek first His kingdom. Ay, 33. Tapos yung Proverbs 12 po. Ano bang verse yun? Ayan. A man cannot be established through it, but the righteous cannot be approved. Ay, hindi. Verse 2. Verse 2, I think. Ayan, sorry po talaga kasi nabulaga po ako kagabi na ngayon pala. Kahit sa prayer. Ayan. A good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemns a crafty man. So, kapag nag-obey tayo sa Panginoon, yun, sa paggawa natin, sa mga tinatahak natin sa buhay natin, yun, God will reward us. So next, ano ba yung iba nating binibuild up sa buhay natin? Next po. Yan, people build relationships. And we build each other. Amen po ba? So, yan, reality check ulit. God put you in the family where you belong for a great purpose. Dati po, talaga sinasabi ko, bakit ganito ang pamilya ko? Yung, kumbaga, pag hindi uso sa kanila yung pagiging mabuti, parang gano'n. Pag di ka nag-iinom, kailangan ganun ka. Sabi ko, bakit ako napunta sa ganitong pamilya? Tapos, pero sabi ng Lord, He put you in the family where you belong for a great purpose. Merong purpose ang Lord. Kung bakit anak nyo si John Jello, meron pong purpose yan. Yan. Ayan, He is the one who built it. Ang Lord po ang nagbuo ng pamilya nyo. At alagaan po natin ang mga pamilya natin. Natutuwa po ako kasi isa po sa goal ng buhay ko, makakilala sa Panginoon ng buong family ko. And by faith, unti-unti na po siyang nagaganap. At nung kahapon po, talagang naiyak ako nung nakita kong yung mama ko. Kasi gusto ko yun sabi ko, confession ko yun dati. Sabi ko, Lord, darating po yung araw na sabay kami magpupuri sa Panginoon. And nakita ko yung mama ko na kumakanta siya, nakabitik siya, umawit siya sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi totoo ka, na hindi ka nag-joke sa mga salita mo, na totoo lahat ng sinabi mo. And He is the one who built it. Ikaw, Lord, yung nag-build sa family na to. And Lord, I pray, sabi ko, na ikaw din yung gagawa ng paraan para makakilala sila sa'yo. Kasi hindi sila nakikinig sa akin. Sabi ko, Lord, kahit anong gawin ko, kahit ayusin ko yung image ko sa harap na, hindi pa rin sila makikinig sa akin. Pero Lord, sabi ko, ang prayer ko, paligiran sila ng Diyos ng mga tamang tao na makapagbahagi ng salita sa kanila.
And tayo, ini-aim din po ba natin? Sino po dito yung buong family na born again na? Nakakilala na sa Lord. Yan, amen. Pero, few pa rin, konti pa rin. So, tayo, ini-aim pa ba natin yun? O kontento na tayo na tayo na lang, okay na yan. Nakapag-serve naman ako sa Lord, okay na, pinagpapala naman niya, okay na yan. Diba? Minsan ganun tayo, pag komportable tayo sa bagay na yun, hindi na natin ina-aspire yung excellence sa buhay natin, even na makakilala pa yung mga iba pa nating member ng family or friends. Yan. Jesus is the strongest foundation of every home. And every relationship din po. Sa friendship, sa bahay, even sa workplace, or even dito sa church natin, Jesus is the strongest foundation. And yun. Pero sabi dito, broken relationships are the results of not putting Christ at the center. Siyempre nga naman, kapag nilagay nyo si Jesus, for example, for example, sa amin na lang dalawa. Sa amin dalawa na yung best friend. Kapag may nagagawa kami, minsan nagsasagutan kami. Ang Lord kaya merciful. Ang Lord kaya by grace. Ganun kami. Sabi ko nga, ganunan kami. Gusto ba yan? Gusto ba yan ng Lord? Tama ba yan? Yung mga suot mo, mga ganon. Peace on earth, ha? Yan. So, mahalaga yun kasi nagkakaroon ng direction, nagkakaroon ng guidelines. Kumbaga yung Christ-likeness, yun yung nagiging guidelines natin na minsan kahit naiinis na ako, minsan kahit nagtatampo na ako, magsasabi na lang ako sa Lord, Lord, mali ito, di ba? Mali po ito. Nagaling niya po ito sa akin, Lord, mga ganong bagay. Na, minsan, ine-neglect na lang natin yung mga ganong bagay for the sake ng Christ-likeness sa buhay natin. And, ang tanong po, how is your relationship with the greatest builder? Ang Lord ang nag-build, sabi natin, ang Lord ang nag-build ng family, ang Lord ang tutulong sa atin mag-build ng career, tutulong sa atin mag-build ng plano, ng everything sa buhay natin. Ang tanong, kumukonsulta ka ba sa Kanya every time na meron kang itatayo sa buhay nyo, sa buhay natin? Do we consult Him by reading His words and praying and talking to Him? O minsan hindi na natin kilala ang Diyos, na hindi na natin alam kung ano yung gusto niya, kasi meron tayong mga bagay na gusto natin, yun na lang, nakaganda na lang, okay na to, okay na yan. Yun, next po. Yan. Why do we need to build according yun? Paulit-ulit nga ang IV. Paulit-ulit yun. Jesus is the foundation, Christ is the foundation. Bakit ba kasi? Why do we need to build according to what He wants? Bakit yung gusto ng Lord? Yun. Kasi, di ba sabi natin una, yung kanina, yung unang meaning ng is as verb, building as verb, as action word, di ba? Yan, English 101. Building means, sige po, as a noun, yan, a structure such as house, hospital, etc. with a roof and walls that is used as a place for people to live, work, and store things. Sabihin nga po natin, roof, walls, for people to live, work, and to store things. Yon. Sabi po sa Hebrews 3 verse 6. Yan. Kasama po yan sa text verse natin for this night po, Hebrews 3. Yan. But Christ is faithful as a son over God's house, and we are His house. And we are His house. If we hold on to our courage and the hope of which we boast. So bakit natin kailangan mag-build up according sa gusto ng Lord? Kasi nga, we are His house. Sabi ng Panginoon, if we hold on to our courage and the hope of which we boast. And kung babalikan natin yung meaning, balikan po natin ulit yung meaning kanina. Sabi doon, kung tayo yung house, yan, ang house mayroong roof, may walls, yan, a place for people to live, work, and to store things. So, ano ba yung sa buhay natin, ano ba yung roof, ano ba yung walls, ano ba yung mga yan? So, next po. Lagi, sorry. Yan.
cellphone. Why do we need to build according to what we want? Bakit? Bakit nga ba? Yan. Sige, dako na po pala. Conclusion na pala. Ang bilis. Yan. Walls. Ano ba yung walls? It signifies we are limited and God is sovereign. So, God builds walls in our lives. Meron tayong limitation. Limited tayo. Ibig sabihin. At sabi dun sa empowerment na pinuntahan ko, sa limited na meron, sabi ng worship leader, and Lord, sa limited na meron ako, ito po yung ibibigay ko, yung lahat ng limited na meron ako, sabi ng worship leader doon. And tayo, alam naman natin na limited tayo, di ba? Alam naman natin yon, di ba? Hindi naman natin kayang pagalawin yung upuan na yan nang titingnan lang natin, for example. At sa limitadong bagay na meron tayo, dilimitahan pa ba natin yung ibibigay natin sa Lord? That's a question sa atin pong lahat. And God is sovereign. Yan. He is God and we are not. Ibig sabihin ng walls. And the roof signifies God's love, care, and protection. And next, yun. Tayo as a house, meron tayong walls. Sino yung walls? Si Lord. Sino yung bibigay ng roof? Si Lord pa rin. And we are His instruments so that people may live. Kanina, di ba? A house where people live, sabi kanina, by sharing the gospel. Yun. Yung mga tao, makakapag-share tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gospel. At sa buhay po namin, ginagawa po ba natin yon? Yun. Walang sagot. Nagsasolid pa po ba tayo? Yun po yung Great Commission sa atin ng Panginoon. Pag hindi po natin ginagawa yun, kulang po ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kung wala po tayong, kasi yun po yung core talaga, paglilingkod natin sa Panginoon ang maglapit ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. And, ayun, praise God, magta-testify lang po ako kasi hindi po talaga ako pinapaalis ng Lord sa NTC. Sabi ko, although dahil rin naman sa mga kagagawan ko, pero sabi ko, nung binigyan ako ng konting units, 18 units, sabi ko, Lord, bakit 18, bakit ganun? Sabi ko, tapos, ayaw ko ba akong umalis dito? Pati yung mga schedule ko, gulo-gulo, yung tipong 4 na subject na yung pwede mong kunin, ganun, kasi, kaya 5 lang, nalilimitahan dahil sa mga konti. Sabi ko, Lord, bakit ba ayaw kong palisin dito? And nagsagot sa akin ng Lord, kasi anak, naalala mo ba yung prayer mo yung high school ka? Prayer ko po kasi noon, pinaalala sa akin ng Diyos. Sabi ko, Lord, kapag papasok ako sa college, gusto ko yung school na walang masyadong KKB. Sabi ko, gusto ko po yung school na walang Bible study. Gusto ko po yung school na walang, ako po yung gagamitin mo para mag-pioneer ng KKB. At nakalimutan ko na yun long before. Kasi talagang on fire ako nun yung mga imposibleng bagay na iniisip ko na mga panahon na po ako, nung second year po ako. And yun, doon po umiikot yung buhay ko sa KKB dati, basta yun, sa KKB. Tapos, naisip ko yun, na-realize ko, sabi ko, oo nga, sabi ng Lord, kasi anak, di mo pa ginagawa, purpose mo kung ba't ka nandyan At kahit po sa atin, kung kayo po ay may trabaho, o kung sa bahay nyo lang po, syempre may mga kapitbahay naman po kayo, except po sa amin, yung lugar po namin, wala kaming kapitbahay. Ewan ko ba? Ganon, caretaker po kasi kami, nung malaking, mga warehouses. Tapos, yun po, wala po kami kapitbahay. Pero, yeah, God uses us to store, as a storehouse. Yun, sabi kanina, walls, roof, people to live. And ngayon po, as a storehouse of His blessings and favors to share and enjoy. So, pero, sabi dyan sa dulo, sabi, be available. Meron po nag-share po sa akin, Christian po siya, sa mga panahon na lalamig po ako sa Panginoon, lumapit po siya sa akin at pinahaginan niya ako ng Word of God. Na talaga, nagulat ako kasi kaklase ko siya. Sabi ko, bakit alam niya ito yung sitwasyon ko? Nakakainis, gano'n. Tapos, nung mga panahon na yun, sabi niya, alam mo, nararamdaman ko na gagamitin ka ng Lord. Ngayon na, sabi niya gano'n. Huwag ka nang kumbaga,
Basta meron talaga eh, gumaganon siya. Meron talaga. Sabi ko, ano ba yan? Meron pa ulit-ulit ka. Tapos sabi niya, yan, mag-ingat ka lang, sabi niya, kasi merong mangyayari sa'yo. And sabi niya, ingatan mo yung sarili mo. Sabi niya, ewan ko kung ano yun, pero sa edad mo, sabi niya, mag-ingat ka, ganyan. At munti ka na nga po. And sabi dito, be available. Sabi ng kaklase kong yun, sabi niya, alam mo, ipibless ka ng Lord eh. Gagamitin ka niya. Maging available ka lang na magpagamit sa Kanya at i-bless. Yung mga, sabi niya, yung mga taong binibless ng Lord, yun yung mga taong available na tanggapin yung blessings niya. Yung mga taong pinagpapala ng Lord, yun yung mga taong available na sundin siya. Yung mga instructions niya. And so, we have to be available. So, tanungin niyo nga po yung katabi niyo, available ka ba? Yan. Sa Saturday po ata, may hayo, gano'n. Yan. Ano po ba sagot? Ayan po. So, God dwells in us and uses us as instruments for His works. Yun. Gumagawa po ang Lord ng mga works sa buhay natin. Mga bagay-bagay sa buhay natin. At sabi dito, God dwells in us. So, tayo yung ginagamit ng Lord to share His message, to bless others, di ba po? And tanungin po natin yung sarili natin, ako ba sa panahon ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, hindi kahapon na on fire ako, hindi kahapon na talagang mainit ang paglilingkod ko sa Lord. Ngayon, sa sitwasyon ko kaya ngayon, nagpapagamit ba talaga ako sa Panginoon? O tipong nakasanayan ko na lang ang pagiging Kristiyano? Sa araw-araw ko ba na ginawa ng Diyos sa buhay ko? Sa buong araw ko, talaga bang nagpagamit ako sa Lord? At yun po yung katanungan sa ating pong mga sarili. Search our hearts right now. At ito po, gusto ko pong mag-testify sa inyo na itong teaching na to, actually, natapos ko lang po siya kanina. And ang dami ko pong pinagdaanan talaga na nung pinagay sa akin to, Building 127, tapos puro laro-laro nga lang po yung nasa isip ko nung binigay sa akin to eh. Ang ano mo, the building. Nasa isip ko, ay, Bob the Builder, gano'n. Yun yung nasa isip ko. Ang naisip ko, ay, alam ko na gagawin ko sa PowerPoint ko. Ay, alam ko na gano'n agad. Pero, deep inside in my heart, I was doubting. Sabi ko, Lord, dapat ba talaga ako dyan sa sinasabi mo sa akin? Kasi po, nung mga nakaraan na test po talaga ako, talagang kumbaga, verify ako ng Lord sa maraming bagay nitong past few months. And then, yun nga po, tinest niya ako sa bagay. Yung cellphone ko po nawala. Then sabi ko, buti na lang Lord, hindi ako madaling ma-attach sa mga bagay-bagay. Pag nawala yung bagay, madali akong makamove on na, ay nawala, okay. Ganito po yung cellphone ko, white, nawala. Share lang po. Yun, pero ano lang po yun, regalo po sa akin ng birthday ko, magto 2 months pa lang po ata, tapos nawala na siya kagad. Di ko man lang na-enjoy. Tapos, sabi ko, kumbaga parang ang ginawa ng Lord, ganun ba? O sige, sa iba naman. Ang ginawa ng Lord sa pag-aaral, yun. Nagkaroon po ako ng nag-conflict po yung mga activities ko noon. Tapos, yan. Ngayon ko lang po sasabihin sa inyo. Kasi, para sa akin, it's a disgrace na sabihin, nag-stop po ako last sem. And, hindi ko po talaga sinasabi. Kami dalawa lang po nakakanan. Kasi po, nahiya po ako. And, sa conflict ko, may mga prof ako hindi, kasi nga po, gusto ko nga po magsayaw, gano'n. Tapos, ang dami po namin rehearsals. Mayroon po kami concert. Tapos, hindi po ako hindi po ako naka-attend sa mga major subjects ko ng exams. At hindi na po ako pinayagan ng ibang professors ko. Yung iba naman po, walang pagkakataon na para mag-exam ako. Sabi ko, ayoko mag-fail. Sabi ko, wala akong mga exam, huwag na lang. Sabi ko, sinabi ko sa mama ko, Mom, mag-stop na lang ako kasi ayoko kasing idaan pa sa yung idadaan pa sa maraming proseso sa registrar, sa dean's office, na dapat ipag-take nila ako ng exam kasi extracurricular activities. Ayoko na magkaroon ng gulo-gulo kasi kilala ko yung mga professors ko. So, hanggang sa sabi ko mag-stop na lang ako. Napakasakit po sa akin yun na nag-stop ako. Na sabi ko, Lord,
buong buhay ko, never akong bumagsak sa pag-aaral ko. Oo, may line of 7 ako, dumating sa panel, pero yung mga grades ko na, pumasa, at saka yung mga grades na matataas nung first year college ako, and for God's glory, pati nung second year college ako, ang target ko nga po nun, gusto ko po maging Dean's Lister eh. Hindi lang po halata sa akin. Pero sabi ko, kahit hindi halatang nag-aaral na lang, ganon. Yun. Yan, di ba kumukontra pati yung speaker. Pero yun po, pero nung sabi ko, Lord, hinto ako. Tapos, nakakahiya. Tapos ang dahilan ko kasi hindi ako nakapag-exam, na makababaw na dahilan, daming hindi nakapag-aral. Na merong mga kaibigan na nagsasabi sa akin, daming hindi nakapag-aral, tapos ikaw, hinto-hinto ka, magkano tuition mo, mahal-mahal. Pero sabi ko, hindi wala na rin ako. Tapos nawala na rin po yung passion ko sa pag-aaral. Wala, tinamad na po talaga ako. And yun, sa pag-aaral ko, nawala yung pag-aaral ko. At doon pala parang nayanig yung faith ko, na sabi, wait lang. Huwag kang malapit na atang mag-iba. Sabi ko gano'n. Tapos, tinest din po ako ng Lord sa, sa friendship. Tapos, kumbaga, hanggang sa parang doon na lang ako nag-focus sa school, sa barkada ko. Tapos, dito, sa friend ko. Tapos, sabi ko ba, wala na akong time sa ibang bagay. Puro friends na lang yan. Sa Facebook, yan, isa po yan. Tapos, text, kaya siguro tinanggal ng Lord yung cellphone. Tapos, hanggang sa, sinake ng Lord na naman, kumbaga pag tinanggal ko pa itong taong ito sa'yo na anong malapit sa'yo, anong magiging response mo. At ang response ko po, ayaw ka na mag-church, sabi ko. Ayaw ka na dito, alis na lang ako, gano'n, na-stumble na ako, gano'n sabi ko. Pero, kumbaga, grabe po talaga yung pagtawag sa akin ng Lord, lagi-lagi na, kahit anong gawin ko, kumbaga, kung literal man na bagay, yung mga bagay na ginawa ko sa kanya, tinalikuran ko na siya, tinuraan ko pa siya, tinulak ko pa siya. Pero ang Lord, andun pa rin siya. Kaya nga po, sabi ko kanina sa prayer ko, I promise to bring you back to glory. Kasi kung hindi po dahil sa panel, wala po ako dito. Wala po ako dito sa pulpitong ito. And hanggang sa family, ito po yung last, yung sa family po namin. Yun, parang nalamig po ako sa Lord talaga nung mga nakaraan. Tapos sabi ko, Lord, bakit ganun? Yung pag-aaral ko, ganun. Tapos, anyari, parang ganun. Tapos, hanggang sa family namin, ang gulo-gulo dito, nakakainis, ayaw ka na umuwi dito. Tapos, bigla na lang po akong umuwi sa bahay. Yung mga panahon na yun, parang mag-stay ako sa church, sa bahay ng friend ko, tapos mag-stay ako sa mall, kahit saan, wag lang sa bahay namin, Lord, sabi ko. Tapos, hanggang sa dumating sa pagkakataon na dahil sa malit na bagay, yun, nagalit yung kuya ko sa akin. Hindi, alis na naman ako. Tapos sabi ko, kasi ayoko ng gulo. Kapag nag-stay ako dito, magugulo na naman. Tapos, pag uwi ko, may gulo na naman. Sabi ko, alis na nga lang talaga ako since pinaalis na rin naman ako ng tatay ko. Kasi yung gulo-gulo po talaga sa bahay ng mga panahon na yun. At ang family ko talaga, na walang prayer. Ikaw ang Christian lang sa family nyo. Kasi hindi mo pa pinapipray yung family nyo, wala talagang mangyayari sa family nyo. Yun. Kaya yun po, nawala po yung lahat sa akin at hindi po ako makakreate ng teaching na to. Hindi ko po i-decide kung paano ko masasabi na paano mag-build ng mga bagay-bagay. And doon po ako nag-start mag-pray. Sabi ko, Lord, ano ba yung mensahe na gusto mong ibigay gusto mong sabihin ko sa mga taong to na I cannot give what I do not have. Na mismong ako, wala akong i-share sa kanila kasi wala ako eh. Wala akong material na bagay, wala sa pag-aaral ko, faith, sa family ko, sa friends ko, alam nila yon. Pero anong i-share ko sa kanila? At tinama po ng Lord lahat ng yon na sabi ng Lord, one night, po ata yun, prayer meeting, tapos nag-worship po kami. Tapos, sabi ng Lord, this is still a small voice, talk to me, sabi niya, if you will obey me wholeheartedly, I will bless you, sabi ng Panginoon. Sabi ko, sige Lord, opo. At sabi ko, Lord, I'm tired of this life. I'm tired na, lagi na lang akong nawawala sa church, lagi na lang akong tumatakas sa mga calling na binibigay mo sa akin. Sabi ko, hindi talaga masaya, Lord, na hindi sundin yung will mo sa akin. And
sa atin, sa buhay ba natin? Ano ba yung mga bagay na, diba sasabi natin talagang ibinigay natin sa Lord na sa Lord talaga yun? At ano yung mga bagay na hindi natin masuko-suko? At ano yung mga plano natin sa family natin, sa buhay natin? Andyan ba si Lord? And in our last slides, ayan, sabi, always check the foundation of everything you build. If it is not Jesus, it has no foundation at all. You had just built in vain. Kayo po ba, kung meron po tayong mga na-build up sa buhay natin ngayon na relationship, hanapin po natin ang Panginoon doon. Nasaan siya doon? Nasa gilid lang ba siya? Display lang ba siya? Or siya mismo yung inaano natin, sinasabi natin, nire-reign natin as king sa buhay natin. Pwede ko po ba kayo tumayo and let us rededicate ourselves to the Lord. I-rededicate natin anumang plano, meron tayo, acknowledge natin si Jesus. Kayo po ba sa buhay niyo po, kontento na po ba kayo na hanggang dyan na lang yung paglilingkod niyo sa Panginoon? Ako po hindi. That's why, sabi ko, sige, I'll take the risk. Sabi ko, we will build that Bible study in NTC, pero kahit sabi ko, sa limitadong meron ako, Lord, sige, ibibigay ko na sa'yo yun. Sa'yo na yun, Lord. And maging sa family ko, sabi ko, Lord, bagamat ako po yung tipo ng taong ma-pride, Panginoon, isasantabi ko na yun just to follow you at gusto ko pong makakilala sila sa'yo. I'm sick of this life na puro na lang pride. I'm sick of this life na limited lang yung nagagawa ko para sa'yo. Gusto ko, dahil you are unlimited sa buhay ko, gusto ko unlimited din yung ibibigay ko sa'yo. Yung limitation ko, i-increase ko pa yung kaya kong gawin, kaya kong ibigay sa'yo. And let us close our eyes right this very moment. At hayaan po natin ang Lord ang mag-search sa puso natin. Did you give your best to God? Or are you giving your best to God in every day of your life? Ina-acknowledge mo pa ba siya? Simula sa pagising mo, andun pa ba yung pagmamahal mo sa Panginoon? Sa bawat ginagawa mo, na kumbaga, ang paghinga mo, ang pagpupuri mo ay katumbas na ng paghinga mo. And every time you breathe, Lord, this is for you, this is for you. Because sabi ko nga po, we cannot erase the fact that you need God. You need God in your life.